Kung ganito ang sasakyan nyo mga boss, mas madali itong i-change oil. Number 17 lang yung drain plug niya, luwagan nyo. Tapos pwede nyo na siyang gamitan ng kamay para mas mabilis nyo matanggal itong drain plug niya. Pag konti lang yung tumutulo mga boss, balik nyo yung drain plug. Gagamit tayo dyan ng pang-flashing para mas maganda bago natin lagyan ng bagong langis, kahit papaano nalinisan natin ito. Pero kung lack of budget kayo, pwede rin i-drain nyo na lang siya para mas makakatipid pa kayo. Ito kasi ginagawa ko para sigurado ko na mas malinis yung langis na masusukat ko after ng change oil. Kasi kung dadalhin mo rin naman yan sa pagawaan, ganun din naman. Gagamitan din nila ng pang-flashing yan. Di ka pa sigurado kung anong klase yung ginamit. Pero pag ikaw ang gagawa, alam mo na ang ginamit mo is ordinary oil lang. At dahil na isalin mo na yung langis, pwede mo nang paandarin itong makina. 5 minutes mong hayaang naka-start yung makina mo mga boss. Dapat naka-idle lang yan. At pag na-consume mo na yung 5 minutes na umaandar yung makina, pwede mo na siyang patayin ulit. Tapos gaya ng dati, babalik ka ulit sa ilalim ng sasakyan mo mga boss. Tapos i-drain mo yung number 17 na drain plug gamit yung socket wrench mo or box wrench mo. O diba, madali lang siya gawin kung may ganito kayong klase ng sasakyan. Akala nyo lang kasi mahirap pero madali lang yan mga boss. After mo maluwagan ng wrench mo itong drain plug, pwede mo nang kamayin. At habang nagpapatulo ka, ang diskarte dyan mga boss, ito namang oil filter niya, tinatanggal mo na siya para yung oras mo is magamit mo pa sa ibang gagawin. Gagamit ka dyan ng oil filter wrench. Luluwagan mo yung oil filter mo. Pag nagluwag ka mga boss, pakaliwa lagi yan. Pag maluwag na siya, pwede mo na siyang kamayin. Para mas mabilis mo siyang matatanggal. Siyempre, pag natanggal mo yung oil filter, gagamit ka ng basahan dyan. Pupunasan mo yung base ng pagkakabitan mo ng oil filter na bago. Para pag nilagay mo itong bagong oil filter, di wala kang problema. Siyempre, bago mo naman ilagay itong oil filter, may o-ring yan. Pupunasan mo yan ng oil sa o-ring niya para hindi pumilipit pag hinigpitan mo itong oil filter. Kung hindi nyo kayang higpitan ng kamay mga boss, pwede nyo gamitan ng oil filter wrench nyo. Hanggat maaari, hindi pwedeng mahigpit na mahigpit dyan. Yung tamang higpit lang siya mga boss pwede kasing masira din yung o-ring kapag sumobra ka sa higpit. At pag okay din pagkakahigpit, punasan mo pa rin para pag nag-leak test ka, makikita mo agad kung may leak dito sa oil filter mo. At syempre, isusunod mo na dyan itong drain plug ng oil pan mo. Ibabalik mo na yan. Higpitan mo siya ng maayos mga boss. Siguraduhin mo lang nandyan yung flat washer niya para hindi rin siya mag-leak. Pag okay na, balik ka na dito sa babaw ng makina. Pwede ka na magsali ng langis. Sa pagsali ng langis mga boss, meron niya nakahandang 1 galon or 4 liters. Hindi mo pwedeng isalin lahat yung 1 gallon mga boss kasi may susobra dyan na kaunti. Sa magagamit mo kasi sa makina mo na langis, hindi ka naman dyan nakakasigurado na yung tamang litro ng langis ay may lalagay mo. Kasi nakadepende ka pa rin kung na-drain mo ba lahat. Diba? Meron mag-change yun, saglit lang, nagtasarado na siya, kaya isa may natitira pa. Susobra yun kapag sinuod mo yung talagang sukat niya. Kaya paandarin mo muna yung makina, after ng ilang minuto na umaandar yung makina, patayin mo siya ngayon, tsaka mo siya sukatin ulit dito sa dipstick niya. Kaya nilagyan ng dipstick yan mga boss dahil dyan tayo susunod sa sukat ng langis. Kahit na alam na natin kung ilang litro yung laman ng sasakyan natin. Dahil nga sa nakadepende nga yan sa pag-drain nyo ng oil. Hindi ka naman nakakasigurado nga na na-drain mo lahat. Kaya yung pinaka-the best, gumamit ka lang ng dipstick mo. Kaya nga may dipstick yan. Ayan kita mo, kung makikita mo, di ba kulang? Di pag kulang siya, pwede ka ngayon mag-add. Mas madali kasi yung magdagdag ka kaysa yung magbawas ka ng langis mga boss. Di baling 3 beses ka mag-check sa dipstick, basta sigurado ka na yung sukat ng langis mo tama yung mailalagay mo. Gaya ng ginagawa ko sa pag-change oil. Kung mapapansin nyo, halos sinisigurado ko yung pagsukat ko ng langis dahil itong sasakyan na ginagawa ko is first time ko lang makagawa. Pero hindi naman ibig sabihin ito na hindi ko alam kung ilang litro yung langis na dapat ilagay dito sa makina niya. Kumbaga dahil first time kong gumawa, sinisigurado ko yung tamang sukat ng langis na ilalagay ko. Para sa susunod, alam ko na. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana kung may ganito kayong sasakyan, nakakuha sana kayo ng idea para kahit kayo na ang gumawa. Huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.